Sa ibang balita, bumagal pa ang food inflation ngayong Hunyo kumpara noong nakaraang buwan at sa kaparehong panahon noong 2024. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, isa sa mga rason nito ay ang pagbaba ng presyo ng bigas. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Kahit papaano nakakahinga na ng kaunti ang ilang mga mamimili, lalo na pagdating sa presyo ng bigas. Si Mergy Ampo, may budget na 1,000 kada linggo para sa kanilang pamilya na may 3 miyembro. Ang natipid niya sa pagbili ng murang bigas ay ipinangdagdag niya sa biniling ulam. Madami din. Kasi 3 lang naman kami. 3 lang kami kumakain. Yung bigas kasi, bumibili kami ng talaga. Oo, sako. Yung isang sako na yun, matagal na namin makonsume yun. Naabot pa ng mga 2 buwan. Dati naman hirap sa pagbabudget si Raquel Javier. Pero ngayong bumaba ang presyo ng bigas, kahit paano may dagdag na ring pambili ng iba pang sangkap. Oo naman, kasi yung bigas, kung sa bigas yung pag-uusapan, medyo bumaba naman. Kasi dati mga bigas, mga commercial, mga 54, di ba? Pag bumili ka niya pang mga NFA, mga nas 35, 30, ganun. At least ngayon, bumababa naman na. Kaya nakakabili na din. Pandagdag din yun, syempre. Mga nasa mga 50, 100, ganun. Depende. Depende sa bibilin mo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, isa ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga dahilan kung bakit bumagal ang pagtaas ng presyo ng pagkain ngayong Hunyo. Bumagal ang food inflation sa 0.1% nitong June 2025, mas mababa kumpara sa 0.7% noong May nitong taon at 6.7% noong June 2024. Isa sa pangunahing dahilan ng pagbagal ang malaking pagbaba ng presyo ng bigas na ngayon ay may negative inflation na negative 14.3% dahil malaki ang bigat ng bigas sa presyo ng pagkain. Ang una sa food inflation, kaya in general yung presyo ng mga bilihin under the food and non-alcoholic beverages as a basket ay bumabagal dahil doon sa bigas. Ang presyo ang weight kasi ng bigas sa ating food basket ay halos mga 30%, 1/3 of the food ay bigas. Git ng PSA, bagaman may mga pangunahing pagkaing tumaas ang presyo, gaya ng isda at karne, mas ramdam pa rin ang epekto ng deflation o pagbaba ng presyo ng bigas sa buong merkado. At ito na ang pinakamalaking bagsak sa presyo ng bigas sa kasaysayan ng inflation data since 1995. Sa labas naman ng NCR o Metro Manila, mas mababa rin ang inflation dahil sa pagkain. Yung ating consumption basket kasi ay iba-iba, Dito sa National Capital Region, substantial ang weight niya. Of course, ang nangunguna pa rin dyan ay yung food natin, pero ang next na isa sa malaki na weight ay yung water, electricity, gas and other fuels. Doon naman sa labas ng National Capital Region pagkain, kasi malaki yung weight ng pagkain at nakita natin bumababa yung presyo ng major items, particularly dito yung bigas. Dagdag ng PSA, sa kabila ng inaasahang pag-ulan ngayong tag-ulan at kahit may pagtaas sa ibang bilihin, overall, mas magaan ang gastusin sa pagkain ng maraming Pilipino. Sa kabuuan, 1.4% ang headline inflation o kabuuang inflation nitong June. Bahagyang mas mataas kaysa noong May na 1.3% pero malayo pa rin sa 3.7% noong June 2024. Tiniyak naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pasok pa rin ang 1.4% inflation sa forecast range na 1.1% to 1.9% at inaasahan nilang mananatili ito sa target range na 2.0 to 4.0% hanggang 2027 kahit pang may mga external risks gaya ng geopolitical conflict at uncertainty sa global economy. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.